Jesus we pray. In the mighty name of the Lord Jesus Christ. Amen. Purihan ng Diyos mga kapatid. Sa pagkakataon ito, nais kong tumuhay tayo sa isang paksa na ang ating paksa ngayon ay ang kondisyon ng mga iglesia sa panahong ito. What is the condition of the church? So, merong iglesia na bagamat magkakaibang pananaw, isang Biblia ang ating binabasa, pero there is a true church na nagturo mismo, wala iba kundi ang Espiritu Santo ng ating Panginoon. At siya ang nag-interpret sa kanyang kasulatan, mga kapatid, na ang Biblia ay ang salita ng Diyos. Walang pwedeng makapag-interpret. There is no private interpretation unto the Word of God, or hindi natin pwedeng pag-aralan man lang ayon sa ating sariling talino, kasipagan, memory. Amen. We can have that anointing kapag memoryado natin ang Biblia. Pero hindi sapat yun, mga kapatid, sa panahong ito na kung saan ibinuhos ng Panginoong Hesus ang lahat ng kanyang kapangyarihan patungo sa kanyang iglesia. So meron tayong tinatawag na supernatural church, the invincible armies of the living God. Amen. So, ang kondisyon ng iglesia, alam natin na nandito tayo sa pampitong panahon. Nang tawag dito ay Laodicean Church Age. In the book of Revelation, sinaysay ng Panginoon kay John the Beloved about the churches in Asia Minor, from Ephesus, Smyrna, Thyatira, Pergamos, Sardis, Philadelphia, and then Laodicea. At lahat na ito nakapalob sa Asia Minor. Ito ay outside Israel na kung saan these are Gentile churches. At bawat karakter dito sa churches na ito sa Asia Minor ay kasing sukat doon sa mga nagdaang panahon na sinaysay na natin dito from 53 AD, which is the start of the Ephesians Church Age. At ang ating mensahero sa panahon ng Ephesus ay si Saint Paul. Ang nakasulat sa lahat ng kanyang sinulat sa Biblia ay patungkol sa iglesia. And si John the Beloved, bagamat siyang pinakahuling namatay sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo, siya ay namatay in the old age. Pero in 96 AD ay nakuha niya yung revelation of Jesus Christ in the isle that is called Patmos. Ito ay isang isolated area, isolated island na punong-puno ng venomous beast na kapag dinala ka rito bilang prisyonero ay tiyak na ikaw ay mamamatay. Pero sa kaisipan ng tao ay kaiba sa kaisipan ng Diyos. Ang Patmos Island ang pinaka tahimik na lugar upang makaniig ng ating Panginoong Hesus, si Saint John the Beloved. At ipinahayag niya lahat ang mga mangyayari patungkol sa gagawin ng Panginoon dito sa mga iglesia na ipinangako niya nung siya ay nabubuhay pa in Matthew chapter 16 verse 18, that upon this rock I will build my church, and even the gates of hell shall not prevail against it.
So, ang ating Panginoon Jesus mismo, ang builder. He was the contractor. He was the worker. Na ito rin yung nasa puso at pananampalataya ni Amang Abraham sa kanyang panahon na hinahanap niya ang isang siyudad whose maker and builder is God. Mababasa niyo sa chapter 11 ng Book of Hebrew. Amen. At narito na nga ang ating Panginoon Jesucristo ang siyang gagawa ng templo. So, hindi na tayo magpapalawig tungkol sa Ephesians, Smyrna, Thyatira, Sardis, Pergamos, Ephesians, Pergamos, Thyatira, Smyrna, Philadelphia. So, dito tayo sa Laodicea in Revelation chapter 3 verse 14, umpisan natin. At sa anghel ng iglesia sa Laodicea ay isulat mo ang mga bagay na ito ay sinasabi ng siyanawa, ng saksing tapat at totoo, ng pasimula ng paglalang ng Diyos. So sa English ko na lang, Itatagalog ko na lang. And unto the angel of the church of the Laodiceans write, these things said the Amen, the faithful and true witness, the beginning of the creation of God. Amen. So, ang anghel dito sa church of the Laodiceans, which is the Spirit of the Lord Jesus Christ. Ang anghel is a messenger na ginamit ang isang tao upang buksan ang 7 tatak, and the mysteries of God has been opened. Wala nang nakatagong misteryo sa Diyos, mga kapatid. Meron na tayong sandigan upang tayo makarating dun sa mga kabanal-banalang dako, dun sa kinaroroonan ng Diyos. At kapag ang Diyos ay nakita natin kung nasaang lugar siya, ang lugar na yon ay magiging banal. Bundok man o what place na doon hihimlay ang presensya ng ating Diyos, ito'y magiging banal. Amen. Kaya sabi rito, these things said the Amen, the faithful and true witness, the beginning of the creation of God. So the faithful and true witness is none other than our Lord Jesus Christ. In John 1:1, in the beginning was the Word. Nung una, ang lumabas sa bibig ng Diyos ay ang berbo ng Diyos. And it was the Lord Jesus Christ. Jesus Christ is the same yesterday that was in the beginning, the same today, and forever. Ito yung tinatawag na expression sa bibig ng ating Panginoon. So out of His mind, in the mind of God, maraming attributes gusto niyang i-express, at ang unang lumabas ay ang berbo, the Word of God. And the Lord Jesus Christ, which is the name of our God, hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos at nagsaplot siya ng laman in John chapter 1 verse 14, and the Word was made flesh. Anong kanyang purpose? Para siya'y ibayubay dun sa krus. Ang kanyang dugo ang pinambayad sa ating mga kasalanan na hindi natin kayang bayaran, mga kapatid. Kaya ganun na lamang ang pag-ibig ng Diyos in John chapter 3 verse 16,
For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whomsoever believeth on Him shall not perish, but have everlasting life. So, ang target natin ngayon, the condition of the church in Laodicea. Sabi rito, I know thy works, that thou art neither cold nor hot. I would thou wert cold or hot. So, ang kondisyon ng iglesia ngayon, sabi, ay ikaw ay cold nor hot, malahininga. Ibig sabihin, sometimes mainit, sometimes hot, or sometimes cold, malamig. Nakakita na ba kayo ng tinatawag na malamig na iglesia o mainit na iglesia, mga kapatid? Ang malamig na iglesia, yes, may mga nangangaral. Yung mga ibang churches ngayon ay purely puro singing. Tatambakan ka ng maawiting makalangit. Pagkatapos tatayo ng yung pastor ng 5 minutes, 10 minutes for good advice, theological in nature. Ganon. Yung iba naman, mainit. There is miracles, there is wonders, there is healing. Napakaganda, mga kapatid. And that is right in the sight of the Lord. Amen. At ang tinutukoy nito, hindi yung faith na in the name of Jesus Christ, yung patay ay nabuhay. Hindi yun ang ibig kong tukuyin na iglesia na sa kapanahonan. Amen. Ang iglesia dito sa sinasaysay dito sa Laodicea, nag-umpisa noong 1906. At Azusa Street in US, nag-umpisa ang mga Pentecostal people. Ito yung tinatawag na roller. Ito yung mga binabalibag ang katawan, umiikot sa kalagitnaan at sila'y nag-speak in tongues. There is a prophecy. These are gifts. There is faith. These are gifts in 1906. Amen. Pero sumusulong ang salita ng Diyos hanggang sa dumating tayo sa kapuspusan ni Kristo. Amen. Hindi yon ang tinatawag na paraan para masabi natin na tayo mga Kristiyano, mga kapatid. Amen. So sabi rito, I know thy works, that thou art neither cold nor hot. I would thou wert cold or hot. So then, because thou art lukewarm, so mainit, malamig, ibig sabihin, mas maganda. So then, because thou art lukewarm, maligamgam, mga kapatid, pag pinagsama mo yung cold and hot, maligamgam. So then, because thou art lukewarm, maligamgam, and neither cold nor hot, hindi ka malamig, hindi ka rin mainit, I will spew thee out of my mouth. Sabi, isusuka kita sa aking bibig. Amen. Because thou sayest, I am rich and increase with goods, and have need of nothing, and knowest not that thou art wretched, and miserable, and poor, and blind, and naked. Ito yung tinaguriang mayayamang mga iglesia marahil. So, hindi ko naman sinasabing lahat ng mga mayayamang iglesia ay they were poor, blind. Ang tanging sinabi ng ating Panginoon sa kanyang mga salita kung paano natin matutukoy ang totoong kanyang mga hinirang o mga banal ay sa pamamagitan ng kanilang mga bunga.
At mababasa natin yan sa Galatians chapter 5, verse 22. Love, joy, peace, long-suffering, meekness, amen, patience, hallelujah. Mababasa niyo yan, mga kapatid. Kapag ang joy, hindi ibig sabihin na marami kang pera, may joy ka. Kapag ikaw ay nagkaroon ng karamdaman, malubhang karamdaman, malubhang kagipitan, malubhang problema, or great affliction, pero ang puso mo ay merong tuwa sa galing sa ating Panginoon, that is the fruit of joy. Kaya sabi sa awitin, the joy of the Lord is my strength. So, ibig sabihin, magkaroon ka man ng mga kayamanang dito sa mga bagay sa mundong ito, at magkaroon man ng karamdaman, ay kaparehong yung nararamdaman sa inyong puso, katuwaan, pag-ibig. Dahil ang mga bungang ito, mga kapatid, ay hindi makikita sa mga panlupang kayamanan. Sabi ng ating Panginoon, mag-ipon kayo ng kayamanang nauukol sa langit. Ito yung kayamanan na sinasabi ng ating Panginoon. Totoong kayamanan. Maski anong kaguluhan sa ating paligid, ay merong kapayapaan dito sa ating mga puso. Hindi tayo nababagabag sa lahat. Purihin na ating Panginoon, mga kapatid. At hindi ito galing sa kung sino mga nagturo sa atin, kundi ang tagapagturo natin ay ang Espiritu mismo ng Diyos. Habang nagiginig ka at nagiginig ng kanyang mga salita, ang mga salitang iyong napapakinggan na lumalabas sa kanyang mga sinugo ay nagkakaroon ng kapangyarihan para baguhin ang inyong mga buhay. Yan ang katotohanan, mga kapatid. There is only one way or one whole duty of men, matakot kayo sa Diyos at sundin ang kanyang palatuntunan. Para masunod nyo ang kanyang palatuntunan, ay kailangan makinig at makinig kayo. Ang pagkikinig at pagkikinig ay nagkakaroon kayo ng bunga ng pananampalataya. Kayo ay kumakain ng kanyang salita, kumakain ang yung mga kaluluwa ng salita ng Diyos. Diba sabi ng ating Panginoon, men shall not live by bread alone, but by every word that proceeded out of the mouth of God. And God is preached unto you. 1 Timothy chapter 3 verse 16. So ibig sabihin, naririnig nyo ang pangangaral ng kanyang salita. Namnamin nyo, mga kapatid. Be serious, be sincere in your heart para magkaroon ng epekto sa inyong mga pag-uugali. Babaguhin kayo ng kanyang salita. Amen. Sabi, I will spew thee out of my mouth, because thou sayest, I am rich and increase with goods, and have need of nothing. Oh, hallelujah. Nakakita na ba kayo ng mga taong nangangaral sa lansangan? May dalang supot na tila baga pulubi ang Diyos. Papasok ka sa kanilang bahay-sambahan, nasa silya na yung sobre na ito-donate mo. O yung iba naman, susungkitin ka pa sa may harapan para ikaw ay mapwersang magbigay. Ang magbigay ng love offering na hindi masaya ang puso nito ay walang baliwala, para ka lang nagulog ng pera sa kawalan, mga kapatid. Hindi ka rin pagpapalain. Sabi ng 2 Corinthians chapter 9 verse 7, magbigay na merong masayang puso. Kung ano itinikta ng Panginoon sa inyong puso, yun ay inyong ibinigay, and God shall bless you.
at ang kanyang ididikta ay ayon sa kalooban ng Diyos. Amen. Purihin nating Panginoon. So, ang mga mayayamang iglesia, sabi ng ating Panginoon, yung mga nagsasabing marami, mayaman kami, increase with goods, malalaki ang aming masimbahan, and have need of nothing, wala na kaming pangangailangan. Pero sabi ng ating Panginoon, and knowest not that thou art wretched. Ikaw ay aba, and poor at maralita, at dugha at bulag, you are blind and naked. Hubad. Ito ay ang iglesia ang pinapatagpo ng mga programa ng tao. Amen. Ginagamit nila ang kapangyarihan ng salapi upang magkaroon ng tinatawag na activity. Amen. Kaya ang counsel ng ating Panginoon dito, mga kapatid, sabi rito, I counsel thee to buy of me gold, tried in the fire. Sabi, pinapayo ko sa inyo na ikaw ay bumili sa akin ng gintong tinalisay ng apoy. Oh, hallelujah. Nakakita na ba kayo ng gintong tinalisay ng apoy? Ang ginto ay talagang idinadarang siya sa apoy. At ito'y nagmimistulang liquid, tapos pagka ito'y malaki na at idadarang muli, tapos pinupukpok para lalong maalis yung mga maliliit na dumi. Ito yung mga hindi nakikita ng ating mga mata. Ang pinakasinyalis lang, mga kapatid, kapag yung gold ay dinadarang mo sa apoy, tapos pipit-pitiin, then dadarang muli sa apoy, hanggang sa makita mo nang yung larawan doon sa gold. Kapag malinaw na nakikita mo na ang yung itsura sa gold na yon, you are now a pure. Amen. At wala nang stay. Amen. Ganyan ang ginagawa ng ating Panginoong Hesus para ikaw ay maging pure gold, pure in heart, pure in righteousness, para may bihis mo ang righteousness of the kingdom of God, righteousness of Jesus Christ. Kailangan idadarang ka sa apoy, mga kapatid. Ito yung mga much affliction. Pero ang pangako ng Diyos, with joy of the Holy Ghost. Hanggang sa ang ating Panginoon ang talaga darang doon sa apoy, hanggang sa makita ng ating Panginoon ang kanyang mukha doon sa ginto. At ikaw yung gintong yon, mga kapatid. At malalaman mo na ikaw ay pure gold dahil mismo ang karakter ni Kristo ay mapapasayo. Maging kagaya mo ang ating Panginoong Hesus. Amen. E sabi, I counsel thee to buy of me gold, tried in the fire, that thou mayest be rich. Para ikaw ay maging mayaman. Anong kayamanan ng taglay natin, mga kapatid? Love, joy, peace, long-suffering, meekness, Galatians 5:22. And the stature of a perfect man is in 2 Peter chapter 1, verse 5 to 8. Faith, virtue, knowledge, temperance, patience, godliness, brotherly kindness, then the capstone, merong divine love. Yung 7, from faith to brotherly kindness, is earthly bound na sadyang habang dinadarang ka sa apoy ay nagkakaroon ka nito, nag-uumapaw. Pero kapag ito'y nag-uumapaw na lahat, hindi, ikaw ay
full of faith, I will give you an example. What faith is. Nung ang ating Panginoong Hesus ay nagutom at pinuntahan niya yung fig tree at tiningnan niya at walang bunga, sabi niya sa fig tree, dahil wala kang bunga, ay kinurse niya yung fig tree, mga kapatid. And from that time, after 24 hours na pagawin nila at nakita ni Pedro, sabi niya sa ating Panginoon, Panginoon, tingnan mo yung fig tree na yung sinalita, namatay. Kita mo yung patay na plants. Sabi ng ating Panginoon, have faith. If you have faith, like a mustard seed, and ask that this mountain shall go into the center of the ocean, ay mangyayari. Faith, merong kapangyarihan. Virtue, meron din kapangyarihan. Mga nino ng mga apostol, nadaanan lang yung mga may sakit, sila'y gumagaling. That is virtue. Knowledge into the Son of God. By wisdom, meron kang alam mo kung ano ang kanyang salita. Sabi ng ating Panginoon, my sheep hear my voice. Malalaman mo kung ito'y galing sa Diyos o galing kung kanino mang tao o galing sa dyablo, mga kapatid. Knowledge, temperance. Pag sinabing temperance, maski saktan ang iyong emosyon, hindi ka maapektuhan. Kaya mong, because of that temperance. Patience, maski magkaroon ka ng karamdaman, problema, lahat ng problema may katapusan. In every problem, there is a solution, sabi. When I said to my students, you will be exempted, sabi ko sa kanila, if you can answer my question. When I said to them, what is the distance between the problem and the solution? Sa engineering kasi, puro problem solving. I-extract mo from problem, susulat, then given, from given, required, then the solution. Di sila makapagsalita. But what I am asking there is a distance. And the answer is that the distance between your problem and the solution is the distance between your knees along the floor. Kapag ikaw ay lumuhod at itinaas mo yung dalawang kamay and confess your faults unto the Lord of heaven, na ikaw ay patawarin, linisin ang iyong puso, then ask Him to solve your problems. Nakita niyo, mga kapatid, and the Lord shall give you your will, and according to His will. Amen. Purihin nating Panginoon, mga kapatid. Hindi lang yon. If the Lord Jesus Christ is in you, diba sabi niya, I will not leave you comfortless. I will be with you even in you until the end of time. I will be with you para i-comfort. Pero kapag talagang na-overcome mo na lahat, and we are at this point na binuksan ang misteryo ng Diyos at pwede mo nang kainin buong kanyang salita. At kapag napasa yung kanyang salita, yun ang kanyang sinabi, I will be in you. Ang salita ay ang berbo ng Diyos, at ang kanyang salita ay ang Diyos mismo. Nakita nyo, mga kapatid, John 1:1, in the beginning is the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Puri ng Diyos, mga kapatid.
pwede nating maangkin na tayo at ang Diyos ay magiging isa. Yan ang kanyang purpose. We shall be built up as a temple of the Holy Ghost, of the Holy Spirit. Tayo ang templo. Amen. Sabi, I counsel thee to buy of me gold tried in the fire, that thou mayest be rich in faith, virtue, knowledge, temperance, patience, godliness, brotherly kindness, and then divine love. And white raiment, yung white raiment, ito yung righteousness of the saints, the fruits of the Spirit, and that thou mayest be clothed, and that the shame of thy nakedness do not appear, and anoint thine eyes with thy salve, that thou mayest see. Ibig sabihin, maintindihan mo ang mga bagay ng makalangit. Your affection is purely in heaven. At alam mo, you will become a citizen of heaven. Yung iba, dahil sa hirap ng mundo ngayon, merong programa ang mga mayayamang tao para bibigyan ka ng $1.5 million para sumakay ka lang sa kanilang mga ginawang rockets papuntang Mars. $1.5 million. Marami nang nagpapalista dahil they want to explore kung pwedeng lumipat sa Mars at mabuhay ang tao. Ay talagang lilipat yung mga oligarchs, yung mga mayayaman, dahil alam nila na ang mundo hindi na magtatagal, mga kapatid. Man's activities has destroyed the ecological system in nature. Even the very environmentalists ay alam nila kung anong mangyayari someday. Amen. Tingnan natin, nakedness do not appear, and anoint thine eyes with thy salve. Sabi sa verse 19, Revelation chapter 3, and as many as I love, I rebuke and chasten. Lahat ng iniibig ng Diyos ay kanyang sinasaway at pinarurusahan. Dahil ang lamang ito, mga kapatid, ay naipanganak sa kasalanan, according to Psalm chapter 51 verse 5, ay ang kalaban ng Diyos hindi ang ating laman. Ang gustong gapin ng Diyos at i-judge ay ang kasalanan na nananalaytay dito sa ating katawang panlupa. Dahil we are born in sex, it's not the will of God that we shall be born by animal way of reproduction. Kaya nga dun sa Hardin ng Eden, ang ginawa ng ating mga magulang ay si Eva mismo. Tinarget ng diablo itong si serpent. Ang serpente noon ay hugis tao. At ginamit, pinoses ng diablo para ligawan si Eva. So the male serpent, nag-usap muna sila at itinanim ng serpente. So doon sa kaisipan ni Eva, tunay nga bang kapag kumain kayo ng tree of knowledge of knowing good and evil ay mamamatay kayo? Sabi kay Eva. At sabi naman ni Eva ay yan ang sabi ng aming Diyos. Dahil ang totoong kinausap ng Diyos ay si Adan. Marahil nirelay niya kay Eva,
Yan ang sinabi ng Diyos, pwede kaming kumain sa tree of life, sa mga fruit-bearing trees. Pero pagdating sa tree of knowledge, of knowing good and evil, ay hindi kami mamamatay. Marahil ang serpente ay talagang kinaibigan ng gusto, nag-umpisa sa friendship sa tuwing wala si Adan. Pero unti-unti binibighanin ng serpente si Eva. At sabi ng serpente, wala si Adan sa kanyang side, tunay na hindi kayo mamamatay. Dahil kapag ikaw ay nakatikim ng bunga ng nagkakaalam ng mabuti at masama dun sa punong kahoy na yon, ay lalong mas magiging dakila ka, malalaman mo ang masama at mabuti. Totoo naman ang sinasabi ng Diablo kay sa serpente, ginamit bilang anong tawag nito, to possess dun sa serpente. At nagkaroon ng kaisipan si Eva kung yung sinabing tunay na hindi kayo mamamatay. Thou shall not, NOT, siningit lang, thou shall not surely die. Bagkos ay malalaman mo ang mabuti at masama. So, ibig sabihin yung mabuti at masama is more on science. Kaya pagka ikaw ay graduate ng kolehiyo, Bachelor of Science, what is science? Group of knowledge. Bachelor of Science in Civil Engineering, Electronics, and so forth, and so on. Puro science. Saan galing? Tree of knowledge of knowing good and evil. So, ibig sabihin kapag ibinaba ni Eva, at ganun nga ang nangyari, ang ibig sabihin ng Panginoon, literally, ay mahihiwalay siya sa presence ng Diyos. At kakain siya doon sa puno na nagkakaalam ng mabuti at masama. So, ganyan ang nangyari sa tao, kaya naipanganak tayo sa kasalanan, and right then, dahil nabigani si Eva, nagkaroon ng tinatawag na cross-pollination. Basahin nyo ang Genesis chapter 3, ma-analyze nyo in verse 15, ang binhi ng babae at ang binhi ng serpente. So, the only DNA of the serpent, dugo ng serpente at dugo ng tao ay magkaisa. They can combine. Kaya lang, dahil sa Diablo na kanyang ginawa, kinersya ng ating Panginoon from the upright na nasa wisest beast ay napunta sa reptile kingdom. Basahin nyo ang buong chapter ng Genesis chapter 3. Chapter 3. Amen. Kaya even si Darwin, Charles Darwin, hindi na niya makita yung evolution theory, cannot prove it dahil sa missing link in between man and chimpanzee. The missing link there is the serpent na kiners ng Panginoon. Simula ngayon, ikaw ay uusad sa lupa at lupa ang iyong kakainin in the days of thy life. So, nung nagkaroon ng pagkakasala, naapektuhan lahat, mga kapatid, lahat ng mga hayop ay naging mabangis, unti-unti lumayo sila kay Eva at Adan. Pero dati, si Adan at si Eva, they have the dominionity. Sila ang Diyos dito sa ibabaw ng lupa. Kung anong kanilang sabihin, ay ito'y mangyayari, mga kapatid. Bakit naman, Pastor? Dumating ang ating Panginoon Kristo, the second Adam, in a virgin birth. Yun ang kapangyarihan ni Adan nung wala pa ang kasalanan dito sa mundong ito. So, the Lord God made flesh in this earth
para makita natin yung righteousness. He is the best example. His life, the Lord Jesus Christ, is a best example para tularan. At magagawa lang natin yan, mga kapatid, nung siya nabayubay doon sa krus, nung tinusok sa kanyang kaliwang tagiliran at nai-release ang kanyang buhay, His water, blood, and na-release ang buhay, the Holy Ghost dispensation in the church ages para what you call this, parusahan ang lamang ito para makontrol ang ating makaluluwa to be born in the Spirit of God. Hindi para ang buhay natin ay makalaman. Hindi ito magmamana ng karya ng langit, mga kapatid. Kailangan may taas tayo at may panganak sa Espiritu into the kingdom of God. 1 John chapter 3 verse 9. Ang mga naipanganak sa Diyos ay hindi na magkakasala dahil ang seed, ang salita ng Diyos ay mananahan sa atin. Siyang pupugnaw sa lahat ng mga uri ng kasalanan ng gagawin ng lamang ito. Amen. So, ibig sabihin, merong dalawang klase ng iglesia ngayon. Ang purong iglesia ng Diyos, walang bahid dungis. Ephesians chapter 5 verse 26 and 27. At isang iglesia na pinamumunuan ng tao. Merong tinatawag na hierarchy. Amen. Kapag tao nang namumuno, hindi sa Diyos yan, mga kapatid. Kaya sinusuyo ko kayo, I am having this last call para paniwalaan nyo ang kanyang salita. Not even me, huwag kayong maniwala sa akin mismo kung hindi nyo nakikita, dahil hindi tayo nakikita ng personal, dahil ang sabi ng ating Panginoon, tingnan natin Matthew 7 verse 16. Matthew chapter 7 verse 15. Sabi rito, beware of false prophets which come to you in sheep's clothing, but inwardly they are ravening wolves. Ito yung mga false prophet na nagangking mga propeta na ang kanilang taglay outward ay parang banal na tupa, sheep's clothing, pero deep inside of them they are ravening wolves. Ito yung mga taong nangangaral ng salita ng Diyos na talagang yung anointing ay tila baga totoo, pero ang kanilang bagay ay magkayamanan ng makalupa. Kaya napakaraming mga, tama yung sinasabi ng karamihan, kung gusto mong maging mayaman, magtayo ka ng iyong reliyon. Kung ikaw ay marunong, you can put business in it. Picture, kuha ka sa mga missionary, hindi magtatagal, ay magiging mayaman ka. Amen. Ito rin yung nasa sabi niya, beware of false prophets which come to you in sheep's clothing, but inwardly they are ravening wolves. 16, ye shall know them by their fruits. Ye shall know them by their fruits. Kaya sabi rito, Matthew chapter 7 verse 21 to 23, not everyone that said unto me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven, but he that doeth the will of my Father which is
in heaven. So hindi bawat mangaral, bawat propeta ay papasok sa kaharian ng langit. Yun lamang tumutupad. Kaya sabi ko sa inyo kanina, may mga taong gifted. In my church this morning, sabi ko, nakita ko sa YouTube, even the pillar of fire, just like in the days of Elijah, ay lumabas ang apoy ng Espiritu. Napapalabas nila. Pero hindi yun sapat sa ating panahon, mga kapatid. Sabi rito, many will say unto me in that day, Lord, Lord, have we not prophesied in thy name, and in thy name had cast out devils, and in thy name done many wonderful works? Yung mapilay instantly healed. Napapalabas nilang pillar of fire. Pero nung sabi ng ating Panginoon, and then will I profess unto them, I never knew you, depart from me, ye that work iniquity. Ito yung mga pulang pastol ng tanging target ay mga bagay sa inyo na magkamal sila ng mga kayamanan, panlupa, mga kapatid. Wala nang ginawa kundi humingi. Pigain kayo ng pigain. Amen. Ang totoong pastol, mga kapatid, ay ang target niya ay ang inyong mga kaluluwa. Ngayon, hindi tayo nagkikita-kita, pero naririnig niyo ang verbo ng Diyos, naririnig niyo ang kanyang salita. Ang pakay ko, masaya na ako na naipapangaral ang kanyang salita, at kapag ito inyong paniniwalaan, magkakaroon ng kapangyarihan doon sa inyong mga puso at babaguhin kayo ng ating Panginoon. Di lang mababago kundi maililigtas ang inyong mga kaluluwa sa parating na kapahamakan. Puri ng Diyos, mga kapatid. The church and its condition, may iglesia ngayon na headless, walang ulo. Sabi sa Romans chapter 8 verse 14, sons of God are led by the Spirit of God. Kaya mga kapatid, I challenge you, nasa panahon tayo ng Laodicea, ang panghuling panahon. Kaya makikita niyo sa ating mga paligid, napakadilim, punong-puno ng tensyon, at ang puso ng mga tao ay sadyang fear in their hearts. Kakaroon ng takot. Pero salamat sa ating Panginoon Hesus, bumaba ang divine love ng ating Panginoon para pugnawin ang takot sa ating mga puso. Habang tayo nagkakapanig, mga kapatid, maging sincero nawa ang inyong mga puso. And the right hand confess always your faults daily, hanggang sa masumpungan kayo ng ating Panginoon, hanggang sa magbukas ang inyong mga puso. Pag nabuksan ang inyong mga puso, mga kapatid, papasok ang ating mga Panginoon. He can dwell in your hearts. At yung gumagamit na espiritu ng kadiliman, dati sa inyong mga puso, ito ilalabas. Habang nakakapaginig kayo ng salita ng Diyos, lalabas ito. At kapag pinapasok ninyo ang ating Panginoon, hindi na siya makakabalik. Sabi sa isang scripture, ang isang tao kapag lumabas ang evil spirit sa kanyang puso, he will walk in dry grounds. Then dahil wala siyang pwedeng mapaghingahan, babalik siya doon sa kanyang pinanggalingan.
At kapag siya'y bumalik at nakita niyang bakante pa rin ang inyong mga puso, magtatawag pa siya ng 7 espiritu na mas higit na masama kaysa sa kanya, at sila'y papasok sa inyong mga puso. And the very end is very distraction. Pero kapag siya'y naman bumalik at nakita niyang meron ng nananahan sa inyong mapuso, siya'y lalayas. Ito'y aking experience, mga kapatid. When I accepted Christ in my heart, binago ako ng Diyos. Pero there was a time, binalikan ako ng Espiritu na nananahan sa akin nung wala pa si Kristo sa aking puso. Habang ako'y nakahiga, siya'y nakita ko mismo, face to face kami, hawak niya ang aking leg, sinakal ako at sabi niya, lumayo ka sa pananampalataya. At dahil sadyang malakas ang kanyang pagsakal sa akin, sabi ko, in the name of Jesus Christ, lumayas ka. Biglang naglaho. Nakita niyo, mga kapatid, kayo ay nagsasalita ng hindi ayon sa salita ng Diyos dahil merong kumukup-kup sa inyo na masamang espiritu. Naglalasing ka dahil merong espiritu ng paglalasing sa inyong puso. Nagsisinungaling ka, nagsasalita ka ng masama kapag ikaw ay nagmura ang lulutong espiritu ng diablo na nasa inyong mga puso. Pero kapag ang ating Panginoon ay ang siya niyong tinanggap, lahat na inyong mapangusap, lalabas sa inyong mga bibig ay pawang mga biyaya ng Diyos. Kayo magsasalita na merong biyaya, may kahinahunan, kapayapaan, pag-ibig. Even your worst enemy, kaya mong mahalin. Purihin nating Panginoon. Hallelujah. The church and its condition. At ang totoong iglesia ng Diyos, mga kapatid. Hallelujah. Itong pinapanahanan ng kanyang espiritu at katotohanan. Ngayon tayo malaya, pwede na tayo sumamba sa Diyos, sa espiritu at katotohanan. Amen. So